Hindi ako fan ng Versys eh. Ngayong nagamit na natin, sarap pala. Kung gusto mo ng comfort, ito yung bike na para sa'yo. Uy, bago to. Uy, okay lang. Fast and the Furious yung bus. Biglang kumakabig. Siyempre, pag meron kang gold runway, oh, kitang-kita mo ang liwanag. Pero isa pa. Oh my Lord, kita ko na si Lord. Sobrang liwanag. Oh, galing ah. Grabe yun ah. Galing Jordan, nagwawas-was. And for today's ride, ang gagamitin nating bike ngayon, itong 2023 Kawasaki Versys 650. Ito yung sinasabi nilang bulletproof engine kasi napakatibay nito. So ever since nilabas nila yung platform ng 650cc, walang issue, tapos napakarami available na pyesa. And this one, loaded na siya kasi kita nyo may crash guard, tapos may dalawang set ng gold runways, ang GR50 and GR40, yung apatan tsaka limahang bulb. So napakaliwanag nito sa gabi. Tapos meron pa siyang alloy top box. So pwede take out tayo. Napakalaki niya pero hindi naman siya ganun kabigat. So yung iba lang dito ang nirereklamo nila is yung kanyang seat height kasi makapal yung foam niya and makita nyo naman mataas talaga yung ground clearance niya. So try natin kung gaano ba talaga kataas ang isang Versys 650 and true enough mataas po siya. So para na siya mga GS 1250 yung taas niya. Compare na sa R90 na last time na ginamit natin ng Urban GS na may pagka-scrambler type na siya. Mas mataas pa to kasi doon nakakatupi yung toes ko dito. Semi-tupi, medyo lang. Medyo top heavy siya dahil siguro yung tangke or dahil meron tayong top box dito. Pero yun, alamin natin kasama si Mrs. Katingin para meron tayong back ride perspective. So let's go. So yun na, kasama natin si Mrs. Katingin para i-review kung okay ba talaga tong Versys 650 lalo sa para sa mga back ride. Para po sa mga mahilig mag back ride, alamin natin today. Let's go. Haba ng pila rito pag motor, isa lang yung lane. Taas. Yun, and right away naramdaman ko na napaka-smooth pala na itong Versys 650 kasi akala ko sa mga 2-cylinder mabibrate pero dito kay Versys smooth siya, tahimik pati ng makina niya. Pag sa Versys parang gusto ko rito stock exhaust lang, parang tahimik lang, tahimik ang buhay. First time mo rin sumakay dito, no? First ride. Ako mga pangatlo, pangatlong beses ko mo kagamit. Kung naman, anong masasabi mo? First impression? First impression, mataas. Yung niya, passenger seat niya. Naka-elevate mo? Naka-elevate? Naka-elevate. Kaya taas-taas mo sa mga tao. Malambot yung upuan niya eh. Swabe lang yung structure ng seat niya. Wala siyang masyadong madaming arte na may mga umbok-umbok. So, all good siya. Siyempre, ang kagandahan naman talaga sa Adventure is pwede malagyan ng top box. Kaya plus points dahil ito, may top box na. Meron ng masandalan kung sakali. At ito, kanina mataas siya. Ngayon, may back ride na tayo. Bumaba na siya ng mga around half inch yung seat height niya. When it comes sa hatak niya, smooth at maganda yung hatak talaga. Uy, bago to. Uy, okay na. Fast and the Furious yung bus. Grabe yung bus na yun ah. Nakakatakot. Huwag ka lumapit dyan. Biglang kumakabig. Tas panay busina pa siya. Baka nawala ng preno yan. Ba yan nagmamadali? Hayaan na siya mauna, daddy. Parang pwede natin ireklamo sa LTFRB. Sobrang nakakatakot yan. Kakaliwa kanan, ano yan Yan, huling-huli sa video yung plate number na to. Pwede natin ireklamo sa... tingnan mo, wala sa linya. Dito tayo sa kabila, sa gilid. Wait, ay kumakaliwa rin siya eh. Ay kumakanan din siya eh. Ano ba yan? Parang Fast and the Furious, nakakatakot. Nakita mo yun, from isang lane, bigla siyang kumabig. Tapos di naman pala siya mag-U-turn. Mamadali nga siya. Kasi sa Pilipinas yung magagaling na drivers. Kasi yun ang mga kasagupa mo sa araw-araw. Bas pa man din yung dinadrive niya, di ba? Siyempre, kailangan may caution ka. Dahil pa naman pasahero dala. Oops. Uy. Wow. That was scary. Advantage ng naka-adventure bike. Pwede ka sa mga malubak. Okay yung suspension nito, no? Oo. Parang ka nasa kama. Kasi yung phone niya kasi yung phone malambot makapal. Makapal. Parang meron kang second suspension Tsaka maganda dito fully adjustable front and rear suspension. Ganun kagaling yung ginawa nila dito. So, pwede mo ito based sa iyong weight or kung lagi ka nagbaback ride. Syempre shoutout sa Sec Moto Supply para sa ating ASMAX intercom. ASMAX F1 Pro model dahil napakalinaw ng reception. Ayan siya. Napakadali pang kumunik. Isang voice command mo lang, connected na siya. Sabihin mo lang, hi Max. Tapos sasagot siya. Sabihin mo, group mode. Tapos mag-group na kayo. Available nga pala yan sa Sec Moto Supply. Sabi ko nga yung isa sa mga ayoko lang sa mga upuan. Medyo kasi may difference yung height. Minsan, mabilis kang pagka nagsa-stop siya or nagsa-slow down. Nadudulas ako sa pababa. Nadudulas ako pa front.
Eh, ito, wala naman. Honduras meron din. Meron. Kasi iba yung ano niya, angle niya. So ito, coming from na slow down traffic, tapos hinmandar tayo, medyo random ko yung init mula sa radiator. Kasi yung Versys ay meron siyang fairings na para siyang sport bike. Kaya yung init nakakoncentrate lahat papunta sa legs. Pero syempre 650cc lang siya, hindi naman siya sobrang init kagaya ng mga 1,000. Pero sinasabi ko lang na meron kang mararamdaman coming from traffic. And syempre kung big bike, Kung i-compare mo lang siya sa ibang same middleweight na adventure bike, isa to sa mga pasok sa budget. Kumbaga, mas budget friendly pala. magkano lang to? Ito, binibenta natin 380k. Pero yung brand new price nito tumaas ng onte. Nasa 500k. Oh, imagine, no? Laki ng difference from brand new. Tapos marami ng accessories. Tapos load lang naman. Kaya pala maraming bumibili ng Versys 650. Hindi ko rin man nagigets dati. Sa itsura niya, bigat-bigat na itsura eh. Kaya ako, parang di ako fan ng Versys eh. Ngayong nagamit na natin, sarap pala. Comfort talaga. Kung gusto mo ng comfort, ito yung bike na para sa'yo. Tsaka ano kasi, Kawasaki, kumbaga, ano lang ba ang mga kalaban nito na, or main counterpart nito? Tiger 660. Ano pa ba? Actually, yun yung naisip kong counterpart nito, V-Strom. Sa Honda, parang wala pa eh, no? Hindi siya comparable sa Transalp eh, no? Honda parang NX500 eh. Pinaka counterpart niya. Pero syempre sa CC lamang to. Kasi 650 to eh. Siguro ano, pinaka-counter nito, V-Strom pala, no? Yun, silang dalawa nga actually ang magka head-to-head. V-Strom 650. Maganda pala magkaroon ng comparison review. Magkakaroon din tayo ng V-Strom eh. Sabi daan natin. Saan ba tayo? Allure Restaurante. Gusto ko ng crepe na puto bongbong. Medyo neutral lang. Medyo mahirap hanapin. Ayun. Pero ganda lang ng ground clearance rin niya eh, no? Kasi pag nasa lubak parang dadaan na lang natin. Tulad kanina. Oo, hindi ka problema sa malubak dito. Ganda siya pang ano, daily riding rin, no? Oo, so sanayan lang yung paghanap ng neutral. May onting vibration lang ako nararamdaman. Pero hindi naman siya battery. Hindi naman siya malakas. Unti lang. Footpeg. Sa footpeg. Okay, Ganda dito ng na. hatak. Ayun, no. Sa problema rito, yung parking. Ayun pala sa tapat. Kaso may Ang tanong kung open sila. Meron pa silang parking. Tanong mo muna. Meron po. Pwede daw dito Pwede raw, mag-parking. pwede. Dito parking, dito. Kaya mo ba dyan? Of course. Si Kenji Moto to. Pwede ba rito? Sa ugat? May lalapagan tayo ng ano. Yun. May ugat kasi. Kaya okay dito? Pwede. Thank you. So dito kami. Allure Restaurante. Balita ko masarap ang crepe dito. May puto bongbong crepe. Ito yung itsura dito. Meron silang wishing well sa gitna. May dami ng pera. Tapos may bar sila dito. May mga cocktails rin. Ganda ng itsura. Tapos grabe oh. Puro reserve. So yung pagpunta ka dito, dapat magano ka na. Advance booking. Kasi puro reserve. Actually yung table namin, may naka-reserve rin daw ng 7. Kaya pinapaalis na kami before 7. De joke lang. Pero may naka-reserve dito. Magde-dessert lang naman kami. Tapos take out kami para sa bahay na kami nakakain. Sama ng mga kids. So yun, meron din silang kwarto dito. Para sa mga private. Ganda oh. Para kang nasa ibang mundo, ibang bansa, ng mga puno pa, nature feels. Ano, may nahanap ka na? Hindi ba sa ganda eh? Hindi ka naman sa dalawa. Actually, ito ata parang gusto ko. Kaya siguro take out natin. Para sa mga bata. Ito yung order namin, puto bongbong. Ito yung puto bongbong, ang masarap. Tikman natin. Ay, hala. Tikman natin itong puto bongbong crepe ng Allure. Yun. Sarap. May pa-vanilla ice cream na may ano, may nyog. Sarap ng ice cream niya kasi ano, may nyog eh. Sarap ng dessert nito. So ito meron silang price. Galing may ano pa, may tong. Ang masarap to ah. Ang flavor to? Barbecue? Truffle? Ang Rapoy. Totoong ano talaga siya, totoong potato. Potato talaga tapos ginawang fries. Kaya healthy. Tsaka hindi siya oily. So ito, nag-take out kami. Pasalubong. Kagandahan naman ng adventure bike na may top box. Siyempre una, bagay sa adventure bike ang top box. Pangalawa, siyempre, ito. Yun. Napakalaki ng box. Magkakasya kaya to? Ayun, sakto. Try mo. Ano isa? Ang galing. Parang sinukat. Parang sinukat. Saktong-sakto lang siya. Oh. Hanip. Sasara kaya? Ang galing. Napasok. Kakayanin kaya pag-atras. Ang challenging dito kasi merong humps. Yung sa ugat ng puno rito. Kaya tingnan natin kung gano'n siya kabigat. Yan, medyo konting challenge when it comes to weight. Pero all goods. Alright, hanap tayo ng gutter. Kinakabahan ako sa ating
Mike, kung saan na napunta yung isa. Sana nasa bahay lang. Mamaya natin malalaman pag uwi. So, nawawala yung mic ko. Buti meron tayong dalawang extra mic. Magkalapit pala yung dalawang branch nila, no? Sabi daw nila, pag may dinaanan kang church, mag-pray ka daw. Anong prayer mo? Sana makulong na yung mga ghost project. Mahuli at managot. Wala na eh, patay na yung yung news eh. Ahan, prayer ko, good health para sa lahat. Good health and a safe year. Sana yung mga, diba sabi nila may mga the big one, yung mga bagyo, yan. Sana magkaroon tayo ng peaceful year. Nahirapan ako nung unang sampahan to, pero yung ngayon naman, hindi naman ako nahirapan. So baka nanibago lang ako. Nibago ko lang. Yung suspension niya maganda rin eh. Hindi siya matagtag. Yung kaganda kasi rito, pwede mo timplahin yung rebound, saka preload. Tapos sa harapan, pati yung compression yata, na-adjust din. Mas malambot ang upuan nito compare mo sa Tiger 660. Makapal yung foam talaga no? Quality. So, bihira sa Kawasaki, malalambot ang upuan. Exception tong Versys. Yung both 650 and 1000, para sila malambot ang upuan. Yung passenger to rider position, hindi naman ganun ka-awkward. Okay naman siya. Yung layo. Oo, Yung layo, yung hindi layo. naman siya malayo. Hindi naman. Medyo mas mataas lang ako, pero okay lang naman. Hindi naman nauuntog yung helmet namin pareho. Enough naman yung haba niya. Kumusta ang throttle nito? Tsaka brakes? Maganda. Maganda yung response. Maganda rin yung preno. Talaga typical Kawasaki. Madali lahat. Madaling gamitin talaga. Yun o. Uy, dahan-dahan naman. Shoutout nga pala sa Alor. Masarap yung dessert nila. Tsaka yung croissant na tinake out natin. Yun talaga yung binabalik-balikan yung croissant eh. Oo. Yung tinake out natin chicken, malalaman natin pag uwi. Sa bahay natin kakainin kasi busog pa kami. Nag-food trip pa kami kanina. Nakakatawa lang sa mga adventure talagang pwede malagyan ng mga top box sa mga take out, sa mga bilihin. Para ka naka-scooter, may mga lagayan ka. Tsaka hindi siya nasisira yung forma niya. Kung kasi bagay sa kanya yung marami mga add-on na borloloy, mga crash guard, ilaw, top box. Yun talaga yung pwede mong pang daily. Yun nga lang with the added weight. Syempre lahat yun. Dagdag bigat doon sa bike. Ay, nakakatakot ka naman. Doon lang. 60 lang yun. Bali wala yung mga lubak, no? Oo, bali wala. Kaya pala, parang ito yung best selling sport touring sa Pilipinas. Dahil nga sa presyo niya, para sa presyo sa features, matipid sa gas, tsaka matibay, maraming available na pyesa. Kasi matagal na yung platform nito. Oh, galing ah. Grabe yun ah. Galing ni Jordan. Ang galing ni Jordan. Nagwawas-was. Jordan. Tsaka no, kahit sa mga probinsya, available yung pyesa, hindi ganun kahirap hanapin, no? Yeah. Compare mo sa mga ibang brands. Tama. Mga parts nito readily available sa Kawasaki. Hindi gaya ng ibang brand, orderin pa sa ibang bansa, mag-aantay ka pa ng months para makuha mo yung pyesa at magamit mo ulit yung motor mo. Ito, kahit anong pyesa, available sa planta or sa mga Kawasaki dealers. Tsaka hindi ganun kamahal kung i-compare mo sa mga ibang Tama, brand. diba dati meron tayong pinapalitang pyesa, magkano lang halaga, no? Mga fairings. Pati yung sa gear positioning sensor, di ba? Parang 1,000 plus na yata yung binayaran natin doon. Tibay. Actually, meron tayong kaibigan, di ba? May-ari siya ng Versys. Ilan na yung Odo nun? Mga binibenta na nga pala ngayon yun ni Boss B, yung kanyang Versys 1000 SE. First owner siya nun. Sa mga naghahanap ng Versys 1000 SE, medyo marami-rami na tinakbo, pero importante first owner. 30 plus ba? 40 plus yata eh. 40,000 kilometers may get. Pero sure ka naman kasi legit, mga first owner. Tsaka never na involved sa accident. Tsaka maalaga si Boss B. Oh, tsaka makukuha mo na ng mura yun. Tawaran mo nyo na lang kung interesado kayo. Comment lang kayo. Bigay ko sa inyo yung contact number. Comment nyo lang. Kung interesado sa Versys 1000 SE. First owner, 2022 model, Sariwa. Sariwa yung may-ari. May-ari na lang Sariwa. Actually, Sariwa yung motor niya, alagang-alaga yun. Although mataas lang tinakbo, pero alaga yun sa car wash. Hindi nakarawan. May indoor parking. Ganyan. BMS. Laging malinis yung kadena. Kaya swerte pa rin na makakuha nun. Dinadala niya na lagi sa kasa eh. Lagi siyang Tama. Well-maintained. Casa maintained, sabi nga nila. Ngayon ko lang na-realize tong wind deflector pala, may silbi pala to. Kasi usually maabot sa camera ko yung hangin, pero this time ito, mahaharangan niya eh. Kaya nga siya wind deflector. Para extension siya ng windshield. Okay din pala siya, no? Bihira kasi ako nakaka-experience ng may ganito eh. Baka matangkad yung unang may-ari. Kaya kailangan niya nun. Pag nagkakaroon kasi ng yung hangin na malakas pagka pinakadulo ng windshield eh. Yan, pag ganitong slow moving, ramdam mo yung init, yung buga na mainit. Ano ba to? Ay, motor. Uy, uy.
Pakulo ko talaga yung pickup na yun eh. Kakaliwa pala siya eh. Nagbago yung isip. Dapat naka-signal para malaman kung saan siya pupunta. Tsaka huminto siya sa gitna. Gitna mismo ng 3 lane. Takot naman ako sa mga ganyan-ganyan. Di ba pwedeng ano lang, diretso lang? Eh, paliko eh. Kailangan bumangking paliko. Karamdam ko na init. Init ng singaw, ng radiator. Dali rin gamitin ha. Maganda rin yung handling niya. Clutch niya, kamusta? Malambot ang clutch. Para sa isang... Oh, Ba to? sira ulo to ah. So kung gusto mo ng workhorse, pang daily, pang bakbakan, pang Philippine loop, matibay at maraming pyesa. Ito na yun. Although marami kang kaparehas, pero sobrang available yung pyesa. Hindi ka mabibitin sa ride kung adi ka mag-ride. Sumo lagi ka nasa kalsada, lagi ka nasa ride. Tagal na rin kasi sa market tong Versys, no? Oo. Since ano pa, unang nagkaroon ng Kawasaki Philippines, way back parang 2013, ganun. Or mas maaga pa yata. Ito na yun eh, yung platform nun. Hindi nila binago. Ayun ang kagandahan nun. Hanggang ngayon may lumalabas pa rin na ganito. Versys RZ 650, Ninja 650, pare-parehas pa rin yung makina. At transmission. Ito rin ang ginamit ng mga ano eh. Ang alam ko eh, dati ng mga LTO or MMDA ba yun? Basta parang service patrol nila. Kaya ganoon siya reliable. Tapos later on, nagpalit na ng ibang model. Pina-auction yata. Pina-auction yung mga Versys. Yung mga nakatambak na lang ng mga units. So, kasi parang hindi naman nila maintain, hindi nalagaan. Ito yung bike na kung di ka maalaga sa motor, ito yung para sa'yo. Kasi basta, pagasan mo lang siya, tatakbo to. Bakit may mga riders na hindi sinusuot yung helmet, nakalagay lang sa ulo? Eh, yun yung mga pasaway. Pag naksidente, talsik yung helmet nila. Bakit nga ba? Anong purpose? Ba't di nila suotin? Eh, nilagay na rin naman nila sa ulo nila. Eh, para sa kanila cool. Sarap ng ride, no? Pang ano, no? All around talaga to. City riding, long ride, lahat eh, no? Saka para sa presyo niya. Uy, oy. Baliw lang yung lubak. Kayang kaya. Ano lang ng arangkada to, no? Medyo manas arangkada. Matork. Oo, matork. Meron malalim eh. Wag yan. Siyempre, pag meron kang gold runway, oh, kitang-kita mo ang liwanag. Dalawang set to eh. Isa lang ba binuksan mo? Dalawa. Isa pa, try na isa pa. Pa isa. Oh my Lord, kita ko na si Lord. Nakita mo si San Pedro dito. Sobrang liwanag. So ano masabi mo sa kanya? Ang verdict mo kay Versys? OBR approved! OBR approved talaga to kasi kahit saan man sulok ng mundo tuloy, ng bansa ng Pilipinas, magandang dalhin tong unit na to dahil hindi ka matatakot, masiraan ka man, kung may masisira pa kasi alam ko Kawasaki tibay talaga dito, so kung may man masira man, mabilis makahanap ng pyesa, ipang long ride mo, ipang city ride mo, wala akong masabi as an OBR, malambot yung upuan, saktong sakto, ang ganda pa kasi pwedeng lagyan ng top box, ang ganda sa lubak, wala akong masabi, talagang it feels like I'm riding a car. Maliban lang syempre yun nga, yun, dumudulas ako sa harap. Yun lang naman ang concern ko. Actually, medyo may vibrate. Pero hindi bothering sa akin. So, hindi siya concern. Ang concern ko lang nahuhulog ako sa upuan. Nadudulas ako pa harap. Yun lang. Pero OBR approve ako. Wala namang perfect bike. Simple things, hindi naman na ganun ka bothering. And ako naman, sobrang nagulat ako sa bike na to kasi nung ginagamit ko siya dati malapitan lang. Ngayon yung medyo malayo-layo. At na-appreciate ko siya at ngayon lang ako nagkaroon ng back ride dito sa bike na to. First ride na may back ride. So na-impress ako sa capabilities niya. Aside lang sa mahirap lang hanapin yung neutral minsan, pero sobrang smooth, sobrang dali lang gamitin. Hindi naman pala siya ganun kabigat. Nakala ko mabigat. Yung seat height lang medyo mataas ng konti. Kaya kung ang height nyo ay below 5'5", medyo matcha-challenge lang kayo sa kanya. Pero so far, highly recommended. Masarap gamitin tong bike na to. At kung mabot na kayo sa part ng video na to, pwedeng pakisubscribe ng ating channel para magawa pa tayo ng maraming quality contents. See ya!